Yun lang thought na I think most Christians should pause when you think about Christmas and really contemplate on the fact that the God of the universe, the Son of God, Jesus, became a baby. Mm. Imagine. Dahil sa debate tungkol sa petsa, kung dapat bang magdiwang o hindi, namimiss natin yung beauty ng pagkakatawan-taon ng Panginoon. Ginawa niya yung para sa atin, para tayo tubusin mula sa ating kasalanan. Alam niyo po, sobrang blessed po natin ngayong gabi. Pangmalakasan po talaga to, pangmalakasan. Okay. Thankful natin na napagbigyan niya tayo ngayong gabi. Welcome po natin, Pastor Eric Cortez. O, tatawagin natin siya ngayon, Pastor A. Palakpakan! Ayan o! Magandang gabi sa ating lahat. Ang ganda ng hoodie, Pastor ah! Oo nga eh, kanino kaya galing to? Magandang gabi po. Wait lang, magandang gabi po sa ating lahat. Grabe. Pastor, bati ka po muna sa church nyo po, sa family nyo. Bati po muna. Shout out. Uso po yan dito. Shout out. Binabati po natin ang ating mga kapatiran sa Philinvest Community Christian Fellowship. Dito po sa Quezon City at dyan po sa Silang Cavite, ang aming pong church. At pagbati rin sa aking pamilya, kay Ellen, kay Jed, kay Jessie, at kay Derek, pati sa aking manugang, si Joanna, at ang aking mahal na apo. Alam mo, apostol na tayo. May apostolic ministry na, si Red. Grabe, sobrang ano po. Grabe po, so ako po ay na-jitters at sobrang natuwa ako na kasama na si Pastor A ngayon. Ano po, sasabihin ko po sa inyo, isa po to sa mga, I'm not trying to pull his leg, but isa po to sa mga sobrang humble na brilliant na tao na nakilala ko. No? Kasi may bihira kang maka-encounter ng brilliant tapos humble din. No? So, grabe, thank you po, thank you. Yun. Pastor, pag-usapan na po natin yung topic natin ngayong gabi. Kasi po, eto po, medyo hanggang ngayon meron pang mga nag-argue tungkol dito. Dapat ba may mga nagsasabi pag Christian ka, hindi ka dapat nagse-celebrate ng Christmas kasi may pagan origins 'yan. No? Mm-hmm. So, yun ang sinasabi nila. So, Pastor, ano po ang take niyo doon? Bilang isang, syempre, kaya kayo in-invite as resource speaker. Dahil yung, kumbaga sa body of water po, ako lang po ako timba, kayo po ilog. So, ay, hindi naman. Kala ko kaya mo ko inibita kasi bibigyan mo ko ng isa pang jacket pamasko. Yeah, pwede. Nag-ano kami ng bagong design para sa conference. Maganda. Pastor, so ano pong take niyo po dito as far as the scripture goes? As far as the scripture goes, no, maganda basahin natin yung Romans 14. Nung pinreach ko sa church ito, ang pinaka-point ko ay when it comes to conscience issues, we must be compassionate. Yun, when it comes to conscience issues, we must be compassionate. Kasi nga, may sinabi dito, babasahin ko, sa ang Bible, Pinoy version. Hawak ko dito yung New Testament. Yan. Sabi rito sa verse 1, tanggapin nyo ang mahina sa faith nila, pero huwag kayong makipagdebate sa kanila tungkol sa mga personal na opinion. At isa sa mga personal na opinion dito, bukod sa pagkain, ng mga pagkain inialay sa Diyos-Diyosan, ay tinalakay dito yung pag-observe ng mga feasts. At sabi nga sa verse 5, iniisip na ibang tao na mas importante ang isang araw kaysa sa ibang araw. Sa iba naman, pare-pareho ang lahat ng araw. Kailangan nating mag-decide talaga. Yung mga nagpapahalaga sa isang araw, ginagawa nila yung para i-honor ang Panginoon. So, naintindihan natin na meron po mga pagkakaiba. Pagdating dyan, may mga, hindi lang yung mga sinatawag nating hidwang pananampalataya o kulto ang hindi nagdiriwang ng Pasko. Meron din po ng mga Bible believers na hindi po nagdiriwang ng Pasko. So pagdating sa issue na to, galangan po ito. At kinakailangan, sabi nga,
when it comes to conscience issues, we must be compassionate. Yun muna dapat nating tandaan. Tanggapin natin ang isa't isa. At wag na raw pagtalunan pa kung tutuusin. Diba? Itong issue na to. However, ang sinasabi ko nga sa aking mga membro, if you want to celebrate Christmas, you may do so. But please, don't rub it in to those who don't. So, wag na tayo. Although nakita ko may nagbiro, alam ko, good-natured lang man na biro yon. Pero alisin na natin yung biro na, kung ayaw ng Pasko, wag kayo tumanggap ng bonus. Di ba? Kayo tumanggap ng regalo. Ano na yun? Kung ayaw nila, okay lang, bigyan nyo pa rin ng regalo. Yan. At ngayon naman, doon sa mga ayaw mag-celebrate, please don't look down on those who don't want to celebrate. Hindi to dapat pag-awayan ng mga Kristiyano. Itong issue na ito. Yan ang ating tatandaan. Pero ako, personally, I observe Christmas. Katatapos lang ng aming Christmas party nung Sunday sa church. Inagana namin kasi may mga mag-out of town na eh. So, yun yung ating dapat natandaan. Generally speaking, we must respect each other pagdating dito kasi hindi nakataya ang pagiging Kristiyano natin dito. Wala naman sinabi sa Biblia, Brother Ruder, na kapag nag-celebrate ka ng Christmas, maliligtas ka. Wala rin naman nakalagay sa Biblia na kapag hindi nag-celebrate ay maliligtas ka. Ang sinabi ng Biblia, believe in the Lord Jesus and you will be saved. So, hindi dapat going issue to ng pagiging Kristiyano. So, ako, I celebrate Christmas. I respect those who do not want to celebrate it. So, Pastor, nagkakaroling po kayo? Inaalaw naman namin. Hindi naman namin pinipigilan. Hindi, kasi gusto namin humingi na ng caroling eh. Kasi gusto namin humingi ng sample. Ay, hindi. Kapatid, pag ganon, baka hindi magbigay. Oh. Pag turuin mo na ako, kapatid, wag mo na akong pakantahin. Ay, ang ganda po nung binasa niyo, Pastor. Grabe, straight from the word po yan, ha? Okay, Romans chapter 14. Okay? Yan. Verses 1 all the way to verse 6. Saan po kayo minta, Pastor? Verse 6 po? Verse 6? Doon po pero basahin itong buong chapter 14. Oo, maganda yan. Kasi nga, yan yung talagang merong mga pagkakaiba ang mga Kristiyano. Ang tanong na lang, sabi ko nga the question is not who has the right belief pagdating sa issue na to. The question is who has the right attitude. Yun ang kinakailangan natin tingnan. Ipipin ko yan, Pastor. The question is not who has the right belief. The question is who has the right attitude. Tama. Kasi di ba po merong mga nagsasabi na hindi naman importante kung anong pinapaniwalaan mo. Ang importante. Yes and no. So, ang ko po dyan, ang take ko dyan, kung ang quick rebuttal ko po dyan pag nagsasabi hindi naman importante kung anong pinapaniwalaan mo, importante yung ugali mo, di ba po? So ang question ko agad dyan, naniniwala ka ba dyan? Kasi ibig sabihin belief mo yan, di ba? So ibig sabihin, ang ngayon sinasabi nyo has the right attitude, kasi po sa totoo po, Pastor, kung sino yung chances are, kung sino yung may tamang attitude, kasi yung attitude tsaka yung behavior bunga yun nung core belief niya. Tama. So, right theology, right behavior. So ibig sabihin, kung kiniklaim ng isang tao na ako yung merong right belief, but the claim does not align with the behavior, ibig sabihin, either of the two, shaky yung belief niya o kaya he doesn't really believe it. So inside his heart. So, at saka they give Bible knowledge a bad name, a bad reputation. Kasi ang sabi nga ng Bible, knowledge pops up eh. Pag hindi ka nag-ingat, kapag ang tama yung sinabi ni Brother Jick no? Si Brother Jericho Arceo, theology can be an idolatry. Kapag yung knowledge, you sought it, kumbaga, as an end by itself, target mo lang may malaman ka, ay hindi maganda yon kasi ang knowledge is a means to an end. Dapat right belief, right behavior. Yun ang dating dapat tandaan.
At nasisira tuloy ang theology dahil sa mga taong mahirap pakisamahan. Tama si Pastor Erwin Amador. Orthodoxy leads to orthopraxy. Medyo nakakabulol yung English. Alam mo, magaling talaga mag-English yan. Si Pastor Erwin Amador. Pastor Erwin, magandang gabi po. Ano po yung orthopraxy? Right behavior, right practice. Wow. Kasi praxis is application eh. Akala ko sa buto. Yung orthopedic. Joke lang po, basta. Okay. Grabe na ipipin ko ito. Ang ganda. Kasi yung ortho, ano yun eh. Yung ortho kasi is, kumbaga, sa pagkakalam ko, straight eh. Or right, correct. So, kung tama theology mo, tama yung pamumuhay mo, tama yung pag-iisip mo. Dapat ganon. Dapat ganon. Kasi nga, basahin ko uli Romans 14:7 and 5. Babasahin ko sa The Message. No? Sabi dito, welcome with open arms, fellow believers who don't see things the way you do and don't jump all over them every time they do or say something you don't agree with. Ang ganda. Sa Romans 14:7 ng The Message. The Message Bible, don't jump over them. Kasi may iba nakaabang lang kung ano sasabihin mo na disagree sila. Sabi sa verse 5, one person thinks that some days should be set aside as holy and another thinks that each day is pretty much like any other. There are good reasons either way. So each person is free to follow the convictions of conscience. Kasi linawin natin na kapatid, no, may tatlong dapat nating tandaan. Paulit-ulit naming pinapaliwanag ito sa Grace for All Coalition. Pwede rin kayong mag-follow sa amin doon. At saka doon sa Expositors Edition, explain po namin ganito. Meron pong tatlong bagay. Principle, persuasion, preference. Principle, persuasion, preference. Principle, pag nagkaiba tayo dito, hindi na tayo magkapatid. So, halimbawa, ito yung titawag na mga worth dividing for. Halimbawa, hindi ka naniwala sa Trinity, ay hindi tayo magkapatid sa Panginoon. Hindi ka naniwala na ang kaligtasan ay sa pananampalataya lang kay Kristo, at ang paniwala mo, pananampalataya at gawa, pananampalataya at bautismo, pananampalataya at pag-anib sa iyong iglesia, hindi tayo magkapatid. Yun yung principle, worth dividing for. Ito yung mga essentials of the faith. Ngayon may titawag na persuasion, worth debating. No? Pwede rin naman na magkapatid pa rin tayo, pero may mga pagkakaiba tayo sa pananaw. Katulad halimbawa ng issue ng baptism, ako po, dahil baptist ako by immersion, lubog. Diba? Pero may iba po, nagbabaptize, wisik. No? Pastor, meron po akong naging guest speaker po sa isang church na sabi nila, pagkatas mo mag-speak, pastor, may water baptism. So akala ko may baptismal pool sila. Yung pala, wiwisikan lang ng tubig. Oo. Now, may disagreement ako doon, pero kapatid pa rin sa Panginoon ang mga yon. Basta, pagdating sa principle ng baptism, na ang paniwala ay hindi ito nakakaligtas, kung pareho kami noon, no, ay magkapatid pa rin kami kahit magkaiba yung pamamaraan ng bautismo. Yon ang titawag na persuasion. Ngayon, yun namang preference, diyan papasok ang katulad ng Pasko. Kung magdiriwang ka ba ng Pasko o hindi, worth discussing but not worth dividing or worth debating. Yan ho yung ating dapat tatanda. Preference po yan. Walang pinagkaiba po yan. Halimbawa, ikaw, Brother Ruder, kumakain ka ba ng durian? Opo. Talaga? Kasi hindi ka pwede maging guest speaker sa Davao tsaka sa Jensen na hindi ka kakain ng durian. Hindi pwedeng candy lang o ice cream. Hindi po, pawakainin ka talaga ng durian. Pero maraming variations yung durian eh. So meron talagang durian na mas gentle yung lasa kaysa dun sa iba. Kung beginner ka. Walang problema ng lasa, kapatid. Ang problema yung amoy. Diba? Sabi nga nila, lasang langit, amoy impyerno. Acquired taste po siya, pastor. Pero matapang eh. Yung lasang amoy gamot na matapang, parang gano'n. Ako naman kumakain din naman ako. Ang doon ay preference. So dapat marinaw sa atin na magkakaisa tayo sa principle. Katulad ng iyong mga minamahal na bashers, no? Yung issue ng principle at preference, ginagawa nilang issue ng persuasion at preference,
ginagawa nilang issue ng principle. So, hindi naman tama yun. Na lahat na lang, false, porque nag-disagree, false prophet na, false teacher na. Di ba? Mahirap naman yung ganong Mahirap naman, nawawala na yung distinction. Katulad dito, sabi, tanggapin natin yung kapatid na iba yung pagtingin sa pagtingin natin. At wag kagad na don't jump all over them every time they do or say something you don't agree with. Katulad nga nitong Pasko. Yan ang ating tatandaan. Pastor, halimbawa, kung hindi ka Calvinist, huwag mo i-bash si Calvin. Kasi kahit ano kang evangelical Christian branch, nakatayo ka sa balikat ng tao eh. Kasi kung hindi sila lumaban dati, wala tayo, di ba? Pero hindi ibig sabihin na si Calvin lang ang tama. Tama. Kasi lagi ko ina-example ganito lagi ko example yung bilog at oblong. No? Ang ibig sabihin kasi kapatid ganito, perfect theology is a circle. Yan ay nasa Bible. Subalit, dahil sa ating limitasyon bilang tao, kay si Pablo nga ang sabi ni Pablo ay we know in part. Si Pablo na yun Si Peter nga, sabi niya sa mga sinulat ni Pablo, may mga sinulat si Pablo na mahirap unawain. Sa 2 Peter po, sabi niya, itong sinasabi ko sa inyo, sinulat na rin ito ni Apostol Pablo, medyo mahirap nga lang siya maunawain. Kaya ginagamit ng iba sa mali yung mga sinulat niya. Tama. Sabi ni Pablo, some things are hard to understand. Sabi ni Pedro, sa sinulat ni Pablo, some things are hard to understand. Buti na lang, sinabi niya some, not all. At sabi niya, hard to understand. Yan sinabing impossible to understand. Pero the point is, kagaya ni Pablo, kagaya ni Pedro, we know in part. That means na yung mga katulad ng mga theologians na ginagalang natin, katulad halimbawa nitong si John Calvin, lahat tayo we know in part. So, ang ating pagkakaunawa sa Bible, oblong. Oblong. Ngayon, pag pinatong mo yung oblong sa bilog, talaga makikita mo may lumampas, may na-miss. And ang goal natin sa pag-aaral ay ganito, no? 'Di ba, Brother RJ De Vega? Tatandaan natin ito. The more we know, the more we realize how much we do not know. Dapat ganun Habang natututo tayo, lalo nating nakikita, ang dami pala nating dapat pang malaman. Hindi yung para bang lahat na lang alam na natin. Na pag nag-disagree tayo sa kanila, tayo mali, hindi sila. Pastor, even sa philosophy ganyan, 'di ba? Was it Plato who said wisest is he who knows he doesn't? Ang sabi ko, hindi ako nagkakamali. Hindi ko alam kung si Plato yun o si Platito, no? Pero sabi nga, he who knows not and knows not that he knows not is a fool, avoid him. Medyo knows, believe. Siya na hindi na walang alam at hindi niya alam na wala siyang alam ay isang hangal. Yan. Kasi itong sabi, he who knows not and knows that he knows not is a child. Teach him. Sa aking pagkakaalala, doon sa kasabihan na yan, baka narambol ko. No? Siya na hindi niya alam, siya na kapusang alam at alam niyang kapusang alam niya ay isang bata. So, turuan mo. Ngayon, he who knows but knows not that he knows is asleep. Wake him up. Yung mga may alam, pero hindi niya alam na may alam siya, tulog yan, gisingin mo yan. Pero ito matindi. He who knows and knows that he knows is wise. Follow him. Siya na may alam at alam niya yung kanyang alam, sundin natin. Pero ito lagi natin tatandaan. The more we know, the more we realize how much we do not know. Yan ang ating tatandaan. As we grow in grace and knowledge, lalo nating nakikita na marami pa tayong dapat matutunan sa Panginoon. So, yun yung tatandaan natin. So, yung principle, persuasion, preference. Doon, pagdating dyan sa Pasko, kapatid, preference yan. Hindi na nga dapat pinagtatalunan yan Kung ayaw mo magpasko, kung saan ka masaya, supportahan kita.
Pastor, sa tingin ko ano yung iba nung bago sila naging Christian, sobrang dami nilang inaanak na hindi nila matanggihan. Tapos nung naging Christian sila, so sabi nila, hindi na dapat to sin-celebrate. Nagtitipid lang, pastor. Hindi, joke lang, joke. Para may boyfriend, pag may girlfriend, pag malapit na Valentine's, break sila. Basta share ko lang po yung thoughts ko dito Yung napansin ko po, no, ang mga privileged lang na magtalo-talo tungkol dito shout out po kay Pastora Michelle ng CECE Pastor sa Cavite po ito, Christian Education Center for Excellence. Yeah. So ang gabi po, tingin ko ang mga may privilege lang na magtalo-talo tungkol dito, yung mga bansa na maraming Christians at majority Christian at lenient ang society sa mga Christians. Kapag ang mga Christians heavily persecuted or minority tayo, we would grab every opportunity that would enable us to celebrate our faith in Christ. No? Regardless. So yun po napansin ko. Halimbawa po nung time na pinagbabawal na sa US ang, 'di ba pinagbawal sa US yung prayer sa college, 'di ba? Tapos pinagbawal sa US yung sa public schools, pinawalang pagpe-pray sa public schools. Opo. Tapos dumating yung time, pastor, na dinidemand na rin ng society na bawal nang bumati ng Merry Christmas, Happy Holidays na dapat. Yun ang politically correct na greeting. Kaya yung mga Christians na nasa US, pati sa Canada, pagdating dito, pag may nagsasabi sa kanila na huwag nating i-celebrate, ang sinasabi nila, privilege nga kayo dito, pwede kayo mag-celebrate. Kaya doon nga, ipinaglalaban namin yung karapatan na magsabi lang ng Merry Christmas kasi binabawalan na kami, bawal yung may Christ. Happy Holidays lang. So, yun. So, ganun. Tapos, pangalawa po, di ba yung iba kasi ang tawag dito, ang sinasabi nila, ang basis lagi ay ginamit kasi yan ng ginamit yan sa historically, yung iba sabi sa daw galing sa Norse, sa pagan daw, ganyan. Pero originally, di ba si Lord ang pinagmulan ng lahat? So pati yung mga araw na ginamit ng mga pagan, kay Lord yun eh. Okay, so ngayon, dinawin natin yan, kapatid. Dinawin natin yan. Kasi kung titingnan natin, pag napinakinggan mo yung mga nagtuturo na hindi dapat magpasko, na pagano ang origin ng Pasko, isa sa mga major reference nila ay yung aklat na sinulat ni Alexander Hislop, yung pong The Two Babylons. Okay. Ngayon, merong isang libro na sumakay doon, kumbaga more or less kinopya niya yung idea. Ang title ay Babylon Mystery Religion na sinulat ni Ralph Woodrow, if I remember it right. Kasi may kopya ako noon no aklat na yun, ni Ralph Woodrow. At talaga pag binasa mo yun, lahat na lang ng practice ng mga kababayan nating mga Katoliko, abay kinonect nila sa pagan. No, pati yung 'di ba, yung lalagyan ng ostya, sinasabi nila araw daw, so you're worshiping the sun. At yung suot ng Pope na sombrero ay yung kay Dagon, 'di ba? Dagon, yung kalaban ni Samson. Ulo ng isda. Oo. Pero ito ang point, kapatid. Lumalabas yung mga sinulat ni Hislop exaggerated at fake news. Kaya si Ralph Woodrow, binawi niya yung libro na sinulat niya based doon sa sinulat nitong si Alexander Hislop, The Two Babylons. So yung mga nagsasabi na pagan, itinapat daw sa tinapat daw sa isang pagan festival, itong Christmas, no? Alam ho ninyo, mas malamang na ang pinagbatayan niya, fake news. Fake news po. Dati pa pala uso na po yung fake news, pastor. Ay, oo, kapatid. Example, bigyan kita example. Although ito, mape-preempt kami ni Pastor Erwin Amadore sa Expositors Edition. Di ba yung sabi nila ay imposible daw na ang Pasko ay yung kapanganakan ng Panginoon December kasi taglamig. Okay, taglamig. At ang sabi sa Bible sa Luke chapter 2, nasa labas yung mga pastol.
Tama po. At ang sinasabi nila ay hindi lumalabas daw ang mga pastol, hindi naglalabas ng kawan kapag winter. Narinig mo na rin siguro yun, di ba? Narinig ko na, from Pero alam childhood. ba ninyo, walang batayan yun? Because sa paglalabas ng tupa sa Israel, all year round. Wow. Kaya kumbaga, Google lang kapatids. Research lang. Huwag ka agad na tatalon sa porky na kumbaga connected sa ayaw mo mag-celebrate ng Pasko. Naghanap ka na ng mga ebidensya na hindi naman pala ebidensya. So wala hong batayan yun. Walang batayan yung sinasabi na ang mga pastol hindi lumalabas ng December. Hindi ho totoo yun. All year round, 24/7, 360 days a year. Kasi sa kanila, 360 days. Hindi 365. Pastor, may comment po dito. Sabi, true po. Si Sister Alma Gagui po ay taga-Israel. So, alam niya yung customs. Tama po yung ano. Although, at saka yung 25, kapatid, hindi yan nung panahon ni Constantine lang, ginawan 25, December 25. In fact, even in 200 AD, itong si Hippolytus, isa sa mga kinikilalang ancient theologians, he even argued na ang Pasko, ang kapanganakan ng Panginoon, December 25. Of course, hindi naman tayo kailangan maging dogmatic sa petsa. Ang sinasabi lang natin ay there's no harm kasi it's mahaba ang history. Bakit naging December 25? Hindi yan ngayon lang. Minsan may iba, masyado nila sila nagpepeg sa question kung December 25 nga ba talaga. The point is, pinanganak ang Panginoon, historically speaking. Pinanganak. In fact, meron ako isa aklat dito. Mawawala ako sa frame pag kinuha ko No? Sige lang po. Hindi. Mag-alungkat pa, Brad. Pag nakita mo yung mga libro dito. Ano po pangalan ng Pastor? Si Bart Ehrman ang sumulat. Bigyan lang kita ng background. Si Bart Ehrman ay po. Ano po yan atheist, agnostic yes. Si Bart Ehrman. Isang yan. At ang ang kanyang sinulat ay tungkol sa historicity ni Jesus Christ. Yan ang sinulat ni Bart Ehrman. At doon sa kanya, isipin mo, agnostic to, Brad. Hindi siya marami siyang mga niyanig ang pananampalataya dahil sa sinulat niya. Kino-question niya yung reliability ng Bible. Pero, meron siyang sinulat na aklat, Did Jesus Exist? Yan ang sinabi niya. At ang subtitle, The Historical Argument for Jesus of Nazareth. The fact is, may pinanganak. Yan ang point natin. Kaya hindi mo alam yung exact na petsa. Ibig mo sabihin, Brother Ruther, hindi na natin isi-celebrate porque hindi mo alam yung eksaktong petsa. Mababaw na yun, katwiran yun. Apo. Naalala ko po yung mother-in-law ko po, sumalangit nawa, si Nanay Aida. Ganun din. So, dalawa ang birthday na sineselebrate nila. Isa sa birth certificate, isa doon sa actual birthday. Ganun din asawa ko. Iba yung alam niyang birthday niya at iba rin yung nasa birth certificate niya. So, ang talo ko lang, Brad, dalawa ngayon ang celebration. Ang ginagawa ko na lang, mahabang celebration na lang. Kasi isa April, isa May. So, kailangan mahabang celebration na lang. Okay po yung dalawa, Pastor. Ako po, binanggit ko kay Pastora Jean, minsan kami nagla-lunch Sabi ko sa kanya, Han, mabanggit ko lang, wag mo ikakagalit. Ano yun? Sana dalawa puso ko. Alam niyo bakit, Pastor? Medyo muntik niya akong sampalin Sabi niya, bakit? Sabi ko, para 2 beses kita pwedeng mahalin. Boom! Matindi ka. Matindi ka rin pala bumanat, Brad.
Nilanggam ako eh. Nilanggam ako. Tama po talaga. Gagamitin ko yan, ha? Gamitin nyo. Kaya pag nasampal ako, lagot ka sa akin, Brad. Kailangan nyo masyadong tagalan. Huwag nyo masyadong tagalan yung buwelo. Hindi, maganda yung mo muna magalit, saka mo ngayon bawiin. Pero yung hindi mo alam eksakto na birthday. Hindi nakatwira, hindi mababaw nakatwira yun para hindi ka mag-celebrate. No? Okay, yung tanong dito, si Brother August, no? Sabi niya, totoo po ba na ang Christmas po ay galing sa Catholic? Dahil panahon nga po ni Constantine, December 25, nagmisa po ang Katoliko na sinasabi nitong Christmas. Nagtagal, naging Christmas na maglaon. I beg to disagree. Again, meron pong isang church father na pangalan ni Hippolytus. Na actually, if I remember it right, ang tawag sa kanya, anti-pope. Okay. Kasi talagang he spoke against the Bishop of Rome. At siya, he argued that the birth of Jesus was December 25. Ano yun ha? Si Constantine, mga 400 century ako, hindi ako nagkakamali. Itong si Hippolytus, 200 AD. Lapit. Dikit na dikit. Dikit na dikit yung 200 AD. Oo, mas dikit yun sa original na kapanahunan kaysa dun sa kay Constantine. Maraming nasisi kay Constantine eh. Kawawa naman itong batang ito. Sa Sagala ko lang nakikita to eh. Hindi, ang point doon, hindi ho na galing sa Catholic ang Christmas. You better check your sources with all due respect. Although I agree na yung salitang Christmas ay galing sa word na the Latin word, the Mass of Christ. Pero the point is this, bagamat yun ang etymology o origin ng word, nagbabago po ang word in the course of time. In the course of time, nagbabago po. Kasi kung magsisiksik ka sa etymology, malalim yung word na yan ha. Teka, magsabi-punas muna ako ng ilong ko, nosebleed. No? Hindi pa nakakita yung etymology, ibig sabihin history of word, yung development ng word. Kay Tito Ruder ko narinig yung word na yung kanina sa recording, etymology. No? Yung etymology, yung pinanggaling, butter and butterfly, it is neither butter nor fly. Diba? Iba siyang insect. Kaya ang sabi nga, ang sinasabi lang natin, totoo, niresearch ko, dinoble check ko totoo nga na ang Christmas galing sa Latin word na the Mass of Christ. Pero, hindi ibig sabihin na Katoliko po ang nag-invento ng Pasko. Hindi po. Oo, kaya yung kay Nimrod, yun, katulad yan, sabi ni Daniel Kiambao, si Nimrod daw po ang may birthday ng December 25 sa kanya origin ng December 25. Hindi po talaga kay Christ. Yan po ay ibinatay sa aklat na The Two Babylons by Alexander Hislop. Na pinagbatayan ng aklat ni Ralph Woodrow na Babylon Mystery Religion na napatunayang peke. Napatunayang fake news. Walang batayan. Exaggerated. Kasi po yan si Nimrod nung hindi pa ako Christian, tropa ko yan. Kung birthday niya yan December 25, in-invite sana niyan ako. Hindi pa ako in-invite niyan. Kaya wala akong matinong historical reference that points to Nimrod. Ito po nakakatuwa. Nakakatuwa, Pastor. Kung gusto mo mag-celebrate ng Christmas ng March 4, go ahead. Kaya lang wala ka kasama. Kung imbita naman tayo ni Brother Ralph. Pwede. Pupunta tayo. Hindi siya mag-iisa. Oo, lalo ko may lumpia Shanghai. Lumpia is life. Lumpia is Tama, life. Pastor. Sa akin, Brad, kung may bulalo, pupunta ako. Ay, mismo. Ay, tatandaan ko yan. Paborito niyo pala bulalo. Magpapabulalo tayo dito. Tago siya bulalab. Yun, basa pa tayo ng ilang comment. Pastor, ano na tayo? 10 o'clock? Baka mapuyat ko na kayo ng husto. Siguro mga last 10 minutes mo naman sa akin. Kung may mga questions po kayo, maglagay lang po kayo. Alam po, ang magandang question po, halimbawa, Pastor A, ano po Gcash nyo? Yung mga ganun po yung magandang question. Ano po ito? Pwede naman everyday mag-celebrate ng Pasko. Nag-set na ng specific day. So, kanina naman galing ang dapat issue si Jesus ang center. Lungkot kasi pag mag-isa ka. Again, Brother Daniel Kiambao, hindi po pagan worship ang pag-celebrate ng Christmas. Again, mali nga po yung pinagbatayan.
Mali nga po yung pinagbatayang reference. At again, sundan na lang ho natin sinabi sa Romans 14 na it's a matter of conscience. So each person is free to follow the convictions of conscience. Kung ayaw po ninyo, nasa inyo na po yan. Di po Oo. ba? Kasi sobrang hirap ng pastor. Halimbawa, December, 'di ba, nagbibigay ng Christmas break yung mga company. So Oo. so doon tayo may time na pumunta sa Mm. family, mag-get together, kumain, tas ayaw mo. Sayang Tama. yung time na pwede kayong kumain ng family na magmumukmuk ka sa kwarto, 'di ba? Kung ayaw Pero mo mabigat yung sinabi ni Genesis na dongga. Malamig po ba nung pinanganak si Lord? Bakit malamig ang Pasko ko? Boom! Matindi pala itong mga Bible Ninja followers, no? Magagaling humugot. May pinagmanahan. Ay, grabe. Ako naman po, pastor, ano ko doon, kasi yun nga, ang ganda-ganda po nung ang ganda-ganda po ng, tawag dito, ng historical backing ninyo dito sa sa question, no, na dito sa assumption, sa notion na pagan worship ang Pasko at dapat hindi nagse-celebrate ang Christian yan, no? So, ang sa akin naman po, suggestion ko sa mga talagang yung ganun, yung pag ang iniisip nyo, kasi chances are, pag ganyan po mag-isip, hindi lang po sa Christmas nyo ina-apply yan. Ina-apply nyo yan sa lahat. Ibig sabihin, pag ang school of thought ninyo, pag ang way of thinking ninyo, ginamit yan para sa para sa kay Satan, o ginamit yan para sa masama, di ko na yan pwedeng gamitin. Mahihirapan ho tayo, unlivable po. Bakit po? Yung kutsilyong ginagamit nyo sa kusina po, may mga kaparehong kutsilyo yang ginamit pampatay ng tao. So, kailangan naman itapon lahat ng kutsilyo, di ba? So, halimbawa po, sasakay ka ng jeep, kailangan tanungin mo yung jeepney driver bago ka magbayad o bago ka sumakay. Ito, narinig ko po ito kay Professor Danny Romero ng Bethel Bible College. Sabi niya, high school pa ako nito. Sabi niya, unbelievable kasi di ba po nauso dating wag kang bibili ng shampoo na ganito kasi satanista daw yung may-ari. May mga ganun eh. Nauso po yan back in the 80s. So wala kaming source na para i-fact check yun. So chismisan lang. So tapos sabi niya, ang hirap niyan kasi so dapat kung susundin natin yung ganung school of thought para maging consistent tayo, pag sasakay ka ng jeep, pag pinara mo bago ka sumakay, tanungin mo muna yung driver, manong Christian ho ba kayo? Kasi pag hindi, baka ipang-inom nyo yung ibabayad ko, di nakaambag pa ako sa bisyo nyo. Hindi ako sasakay. ang hirap. So, tapos po, halimbawa, bago ako naging Christian, isipin niyo po ito bago ako naging Christian, tuwing linggo, lasing ako. Okay? Kasi lasinggero ako eh. Sa paglinggo, yun ang oras kong maglasing. Alam nga naman, pag naging Christian ako, sasabihin ko, hindi ako pwede magsimba ng linggo. Kasi yan, linggo na yan, inalay ko yan sa alak eh. So, hindi ko gagamitin yung linggo ko para ialay sa Diyos. Sayang po yung opportunity. I think it's a win for the Christians na merong araw na dati hindi doon ginagamit, tapos gagamitin mo na ngayon kay Lord. Pero ang ganda po nung sinabi ni Pastor A na walang fake news po yun. Pero ganun po, matuto po tayo mag-isip na redemptive, na pwedeng bawiin yan sa Diyos. Opo. Totoo po yun. Kasi nga, the issue of Christmas is a matter of personal choice. Preference nga should not divide us. Pero tatandaan natin ito. Whether you celebrate the event or not, you grab the opportunity to talk about the Lord. Yun naman importante ron eh. Importante share why He came down here on earth. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Kunin natin ang pagkakataong yun para mabahagi ang salita ng Diyos. Opo. Meron po akong pastor, meron akong i-share ko lang, no. Binabash na rin naman ako ng mga basher ko kahit ano sabihin ko eh. So, kung iba ito pa, pastor. Pero kasi po, alam niyo, kalmado lang tayo kasi hindi natin 'to ginagawa para sa tao, ginagawa natin 'to para sa Lord. So, merong time na in-invite ako dito sa Santo Niño, Parañaque kasi kaibigan po namin yung mayor. So, in-invite ako diyan mag-perform fiesta ng Santo Niño. So, what do you say? What do you say? Do you sacrifice the friendship
for religious dogmatism. So what do you say? So nagpray po talaga ako anong gagawin ko. Alam niyo po ang approach na ginawa ko. Sabi ko si Santo Niño, yan yun sa Catholic faith. Sabi ko sa mga bata, kasama si Titoy. Sabi niya, sino si Santo Niño? Si Jesus nung bata pa. Alam niyo, dapat natin siya gayahin. Sabi sa Bible, mabait si Jesus, magalang. So pag tinitinan ninyo yung Santo Niño, isipin ninyo, example na gagayahin ninyo si Jesus, magalang sa magulang, mabait, o sino mabait. O tapos pag magpipray kayo, tandaan ninyo, malaki na si Jesus. Magpray kayo kay Jesus, pero malaki na siya, ha? Hindi na siya bata. Pero magandang isipin natin, nung bata siya, mabait siya sa magulang, magalang, ganun, masunurin. So, ganun. So, ganun po. Pwede naman eh. So, tapos, alam mo yun, irerespeto ka naman nila. Alam naman nila eh. Tapos nakikita ko rin po, ang laki lang ng divide among Christian denominations. Ganun din, same din po. Ang laki ng divide among Christian denominations, even among fellow evangelicals. Evangelicals, di ba, may mga subgroups tayo. Ang laki ng divide, away-away. Pati sa ang Catholics, meron ding factions, away-away. So, yung mga Christian denominations, away-away, sa mga lugar nga na privilege tayong maging Christian. Malaya kasi tayo maging Kristiyano dito. Meron tayong leisure, luxury of time, magtalo. Oo. Pero pumunta ka po sa Iran. Walang divide doon. Actually, walang divide ang Catholic at saka ang Protestants doon. Kasi kung Muslim, hindi mo pwedeng tawagin, ito po, halimbawa dito, hindi mo pwedeng tawagin unbeliever yung hindi evangelical. Kasi pag lumabas ka ng Islam, buhay na katumbas nun eh. In-embrace mo si Jesus, halimbawa doon sa lugar nila, walang ibang church doon, Orthodox lang. So saan siya pupunta? Gusto niya i-embrace si Jesus. Hindi mo siya pwede tawagin unbeliever. Kasi nung tinanggap niya si Jesus, kung sa ganung environment tinanggap niya si Jesus, buhay na niya katumbas nun eh. Apostasy na yun sa kanila eh. So hindi mo siya pwede tawaging unbeliever. No? So ngayon, doon walang divide. Pag Christian, basta Christian kahit anong denomination mo, kahit anong theological persuasions mo, Christian. Bakit? Konti sila. Tapos nanganganib buhay nilang lahat. Tayo dito, malaya tayo maging Kristiyano, away-away tayo. Away tayo na away. Maganda namang manindigan, maganda namang mag-usap, kasi nga dapat ay lumalago tayo sa kaalaman. Kaya lang, dapat nga, the more we know, the more we realize how much we still need to know. Hindi yung dumadami alam natin, yumayabang tayo, na para bang tayo lang ang tama. Tatandaan natin yung attitude ni Pablo. Of course, yung mga principle, malinaw na yan. No, Trinity, salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Principle, malino na yan. Pero marami pa ng mga bagay na we know in part and we prophesy in part, sabi doon. So, kinakailangan meron tayo titang na intellectual humility na alam din naman natin na we don't have a corner of the truth. Hindi lahat alam natin. Huwag tayo magmamagaling. Kasi nga, ang point nga, punta ka doon sa pinaka main thing. Diba? The main thing is to keep the main thing the main thing. No, focus lang tayo sa ano ba yung hindi ka naman nagdidiwang ng Pasko. Kung Christian ka, sigurado naman naniniwala ka, pinanganak ang Panginoon. So, punin mo nila yung pagkakataon to share the gospel. To share yung pagdating ng ating Panginoon because He did exist. Whether anong petsa yan, the point is na ipanganak siya. At kailangan paliwanag natin yung kanyang pagkakatawan tao, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit manatiling kapantay ng Diyos, kundi siya'y nagpakumbaba, nagkatawan tao para mamatay para sa ating kasalanan. Amen. Grabe, Pastor. Ganda. Tsaka yun lang pong yun lang thought na I think most Christians should pause when you think about Christmas and really contemplate on the fact that the God of the universe, the Son of God, Jesus, became a baby. Imagine, He became a baby. How are you as a baby? Di ba yung baby hindi niya kaya magpalit ng sarili niyang lampin? I mean, how do you wrap this around your head? Gaano tayo kamahal ng Diyos? Para, hindi ito epiphany. Hindi ito, di ba hindi ito nagpakita siya in spirit, in all His glory and power? Hindi. Baby. Diba? So, grabe po. Grabe itong ginawa ni Lord na sacrifice para sa atin. Akala nung iba ang sacrifice lang ni Lord nung napako na siya. Hindi pagkapanganak mo pa lang sacrifice. Sacrifice na yung pagbaba niya dito.
Sabi nga ng Bible, He made Himself of no reputation. Sa Philippians chapter 2. He humbled Himself. Yun ang ating dapat tatandaan. At dahil sa debate tungkol sa petsa, kung dapat bang magdiwang o hindi, namimiss natin yung beauty ng pagkakatawan-taon ng Panginoon. Ginawa niya yung para sa atin. Amen. No, para tayo tubusin mula sa ating kasalanan. Grabe po. Sabi nga ni Paul po, di ba, sa ngayon tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, pero darating ang araw makikita natin siya ng mukhaan. So, wag po natin isipin na nakita na natin ng malinaw. Si Paul nga Si Paul nga sabi niya gusto ko pa siya makilala ng lubusan. Yun ang pinaka-importante. Tsaka grabe po, no? Pati si Paul po nabash. Di ba kasi meron siyang isang mahabang dissertation ng mga contestation sa pagiging apostle niya. Di ba? Pinagtanggol niya. Pinagtanggol niya yung sarili niya rin talaga. No? Kailangan talaga. Well, sa mga bashers po at supporters ni Brother Ruther ng Bible Ninja, Merry Christmas po sa ating lahat. Amen. Maghari po ang spirit ng pagkapanganakan po ng Panginoong Hesus sa ating lahat. Mahal po kayo ni Lord, no? So we don't necessarily have to like each other, pero let's not hate each other, no? At pasasaan ba? Sabi nga ng tatay ko lagi, pasasaan ba ayos din ang lahat. yan ang pastor lagi ko sinasabi pag may nakasimangot. Pag may nakasimangot kahit hindi ko kilala, halimbawa nakasimangot yung sales lady, ganoon, o police, sasabihin ko lang, pasasaan ba ayos din ang lahat. Tumatawa sila Tumatawa sila. So Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang ganda, Pastor. Maraming salamat po. Grabe, Pastor. Imbitahan niyo po ulit sila na i-follow kayo dito sa sa mga pages niyo po. Opo, at inimbitahan po namin kayo na dalawin niyo kami sa Facebook sa Grace for All Coalition. Para po yung mga issue na kung saan kasi pag yung banat ng banat lang, hindi talaga nadidiscuss yung issue doon ho sa Grace for All Coalition, dinidiscuss namin yan at pinipilit namin sa biyaya ng Diyos na i-moderate ng discussion para hindi ho maging insultuhan, para hindi ho yung banatan lang, kundi maganda yun talaga, ilatag mo kung anong paliwanag mo. Kaya Grace for All Coalition sa Facebook po. At tamarin nyo po kaming mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel sa Expositors Edition. Yan po. At yan naman kami ni Pastor Erwin Amador ay may mga dinidiscuss po na mga theological issues, practical issues from the biblical point of view. So salamat kapatid na Ruther, no? At na tayo po ay magkasama ngayong gabing ito. My privilege. Lalo na po sa amin, maraming salamat po. At Pastor, kinikilig ako ang dami ko pa natutunan ngayong gabi. Maraming salamat po. Yung mayroon ako mga friends na nagsasabi na yung marami kang alam, marami kang libro As in, sabi ko, hindi kaya ako maraming libro kasi wala akong konti lang. Kaya ako maraming libro kasi marami akong kailangang alamin. yun ang so ayun po ako po ang approach ko kay Lord yung bang pagpuno lagi yung baso mo, hindi ka mabuhusan. So, magandang tulad po ngayon. So ang dami po, sana po panoorin niyo to ulit, i-empty niyo po yung mga cups ninyo para yung mga binuhos po ni Lord through Pastor AA ma-absorb niyo po ng matindi. Ibaon niyo po ito lalo sa pag-celebrate natin ng Pasko. At gusto ko po sabihin, tama po yung sinabi ni Pastor A, susugan ko lang po. Nax, lalim ng Tagalog, basta susugan na. 1980 na pastor yan, basta mga Pastor Lobarbio yan, basta susugan. Okay, so wag nating sayangin yung opportunity na si Jesus ang maging center ng celebration at ng buong season. Wag nating sayangin yung opportunity na mag-evangelize at magpakita, na mag-exude at mag-demonstrate ng pagmamahal at ng grace ng Lord Jesus natin sa mga tao sa paligid natin, lalo sa family natin. At wag nating sayangin yung opportunity na makapamasko at mangaruling at mambudol. Pero sa mga inaanak ko, gusto ko lang manawagan sa akin mga inaanak, wag nyo na po akong hanapin kasi hinahanap ko pa po ang sarili ko.
Ako po, masasabi ko sa mga inaanak ko, ang importante, mahal kayo ni Ninong. Pero Importante, alam nyo, kasama wala na tayo. kumukuha sa akin na ninong sa mga child dedication. Puro sa kasal na. Hindi ko alam kung Opo. bakit, dahil tumatanda na yata ako, mas matanda si Pastor Erwin Amador sa akin. Pastor, maraming salamat po. Would you bless us with the prayer before we finally call it a night? Ako, salamat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami po'y nagkaroon ng malaya at mayamang talakayan sa inyong kapanganak. At ang akin pong panalangin na we will not miss out sa reason for the season talaga. Kundi ito po'y isang pagkakataon na mapasalamatan ka namin dahil kayo nagkatawang tao para mamatay para sa aming kasalanan at makuha namin ng pagkakataong ito upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po sapagkat kayo'y nagkatawang tao upang mamatay para sa lahat ng tao, hindi sa iilan lang. Kayo po'y namatay upang ang sino mang manampalataya ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat po sa programang ito. We ask that you would continue to bless Bible Ninja, si Pastor Ruther. We ask that you would continue to expand his borders and that your hand would be upon him and that you would keep him from evil. We thank you and we glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin dito sa Bible Ninja, nag-iisang laugh trip na Bible study series sa buong daigdig that teaches you to know the light who is the Lord Jesus so you never lose your way in the darkness like a true Bible Ninja. What? Magandang gabi. Salamat po, Pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat.